delay yan. So, Okay. patutunayan ko na ang mabubuting tao ay mapupunta sa impyerno. Ang affirmative dito si Brother Jumong ng JW at ang negative si Brother Fernando Amatio ng Seventh-day Adventist. So, huwag na natin itong patagalin at magpakilala muna siguro ang ating mga debaters. Simulan na sa katauhan ng affirmative side si Brother Jumong. Bro Jumong, magpakilala ka naman sa ating mga listeners. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Prince Jumong. Ako po ay isang JW. Nandito po ako para ipahayag po yung may kaugnayan tungkol sa pag-uusapan po namin sa gabing ito. At salamat po at napagbigyan ako ng aking kaibigan. Mahusay ito, idol ko to eh. Salamat po, thank you. So, ayan po si Brother Jumong ng JW. At sa negative side naman, si Brother Fernando Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist. Bro, pasok bro. Opo, ang inyo pong maliit na lingkod kay Cristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., isa pong simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Isang malaking karangalan po na makahuntahan sa maginoong usaping ito ang atin pong pinagpipitagan, ang kapatid na Jumong. Alam niyo mga kapatid, ay tuwang-tuwa po ako na makatanggap ako ng challenge kay kapatid na Jumong sapagkat ito ay aking pinakikiramdamang mabuti. At ngayon ay magkakalambingan kami. Mapagpalang gabi sa inyong lahat. So ayan po si Brother Fernando Camacho, ang inyong lingkod sa Seventh-day Adventist. So ang para clear lang, no, nabasa niyo naman both side yung ating rules, no, para hindi na natin banggitin, gumagabi na kasi. Nabasa niyo ba yung rules or na-orient na ba kayo yung ating papatubadin? Bro Jumong, pa-confirm lang. Oo, kaya lang bago yung rules eh. Bago ba? Oo, sa akin din. Hindi ko masyado kabisado kasi nagbago nga. Sige, babasahin natin. So, basahin ko muna ang ating rules na ipapatupad sa magaganap na debate na to para wala tayong maging problema, no? Teka guys, ayan, naglolo ko yung aking. So ako nga pala muli ang inyong moderator, si Brother John Paulo, isa kong Roman Catholic Church, aka Boyleta, ang inyong lingkod na moderator sa gabing ito. Ito ang ating rules na magaganap. So sa number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. Kung titigil ang sumasagot at least 4 seconds, ay magsasabi ang moderator ng next question. Number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So sa number 3, kung walang sagot sa tanong, bibigyan lamang ng 8 seconds na sagot sa pagpapaliwanag bakit hindi niya sinagot ang tanong. So may bago tayong rules, no? Bago nga to. So ito yung bagong rules guys, Kung walang sagot sa tanong, bibigyan lamang ng 8 seconds. So malino yan, nasagot sa pagpapaliwanag bakit hindi niya sinasagot ang tanong. Okay. So sa number 4, ang tanong na humihingi ng sagot ayon sa pangalan, lugar o bilang at iba pa na gaya nito ay kailangan sagutin ayon sa uri ng tanong. So ito yung isa pang bago guys, take note nyo to. Ang tanong na humihingi ng sagot ayon sa pangalan, lugar o bilang at iba pa kagaya nito ay kailangan sagutin ayon sa uri ng tanong. So rule number 4 yan. Sa unang pagtatanong, kailangan ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative side or negative side. At sa rebuttal stand cross-examination, maaaring magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6, ang debater na makatatanggap ng 3 warnings mula sa moderator. Minsan ko yun, moderator ako eh. May kaukulang disiplina, babawasan ng 2 minuto. So 2 minuto lang ibabawas, no? Sa kaniyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 2 minuto ang nagtatanong naman ang paglalapatan. Sa number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaari magpaliwanag ang bawat panig upang dinggin ng moderator. So bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaari magpaliwanag. Okay. Number 8, no unpro attitude, no side comment, kasama dito ang pagbanggit ng mga salita na ito
So ang mga salitang ito, no, tanga, bobo, tarantado, PI, gago, animal, bakla, mapa English, Bisaya or Tagalog, gawing slang words sa mga salitang ito ay bawal banggitin at automatic count as warning. So pa-take note guys ha. No challenge question. Hindi pwedeng number 10, hindi pwedeng mag-interrupt ang debater during presentation. Tumawag ng moderator kapag mayroong problema sa conclusion. Wala ng objection. Okay. Number 11. Pagkatapos mapakinggan ng moderator ang magkabilang panig, ang kaniyang pasya ay kailangang sundin upang makapagpatuloy tayo sa debate at hindi na muna susundin ang another objection. So paki-take note din yun guys ha, kapag mapakinggan ng moderator ako ang magkabilang panig, ang kaniyang pasya ay kailangan sundin upang magpatuloy tayo sa debate at hindi na muna susundin ang another objection. So number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So okay na tayo guys sa rules, may tanong ba? Okay po. Okay na po ako. Ano lang po, tawag dyan request sa atin pong kaibigan, si kapatid Jumong. Ay, okay na, ayan na. Nabasa na niya yung aking request. Okay. Walang problema. So, ang oras dito bro, 10 minutes rebuttal, 7 minutes cross-examination. Okay na ba to? 10 minutes presentation, tama ba? Oo, gabi. 10 minutes, 7, 10 minutes, 7, tapos 5 conclusion. Nga ako eh. Okay na. Kung ano yung pasya ng kapatid na Jumong, okay sa akin. Sige, okay na tayo dyan. So, okay na siguro mga bro. So, start na tayo. Teka, sinong timer? Ikaw rin. Ako rin. Ako na bro, ako na magta-time. Ay, ikaw na bro. Pero sige, ready ko yung timer ko mamaya, no? Pagka sa 20 seconds para fair tayo. Gusto ko kasi 20 seconds talaga, fair talaga yan sa 20 seconds. So, start na tayo, Bro Jumong. Bro okay, Albert, paki-set yung time niya at bigyan ng hudyat of 10 minutes presentation. Brother Jumong, your time start. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay meron kami edukadong usapan. May kaugnayan po dito sa tinatawag na impyerno. Kasi nga po, marami pong mga tao sa ngayon ang mayroong maling pagpapakahulugan at unawa, may kaugnayan po dito sa tinatawag na impyerno. Sapagkat iniisip ng iba na ito raw pong impyerno ay isang lugar na maapoy na dakong pahirapan at dito pinarurusahan ang mga balakyot o ang mga masasama magpakailanman. Sinasabi naman ng iba na itong impyerno ay ito daw yun itong tinatawag na kamatayan o kalaliman na mababasa natin yan sa Biblia. No, sa Biblia po kasi, no, marami pong mga Bible translator na iba-iba po kahit sila mismo, iba-iba po yung pakahulugan dito sa tinatawag na impyerno. At tinuwa ko po yung mga tatlo na mga kahulugan. Ang tinitindigyan ko po sa gabing ito ay mayroon o karamihan ng mga mabubuting tao ay nasa impyerno. No? Siguro marahil magtataka kayo, bakit ganyan ang aming topic sa ngayon? Yun nga po, dahil marami pong mga tao sa ngayon ang tinatawag na may maling pakahulugan dito sa impyerno. Ang salitang impyerno po, kasi marami pong salin ito sa Biblia. Makikita po natin ito na maraming talata. At karamihan po rito, ang impyerno, kababasahan na daigdig ng mga patay, libingan, no? Basta gumagamit sila ng tinatawag na original na wika na madalas banggitin nila na impyerno. Kasi sa Spanish, impyerno eh. At sa Latin, infernus. Kaya isinusulat nila ito na waring para lamang itong sa panatikan ng abakada. Pero alam nyo po, ang kahulugan nitong impyerno, sa Hebreo po ito ay tinatawag na Sheol.
At ang katumbas naman nito sa Griegong pananalita ay Hades o Hades, no? Hindi po bilang individual, no? Sa gabing ito sana po ay magkaroon po kayo ng kaliwanagan tungkol po sa termino na ginagamit po dito. Kasi meron po tayong mababasa sa Biblia na apoy ng impyerno. Meron din naman na kalaliman, no? Pero para sa amin na nag-aaral ng Biblia at nagsisiyasat ito at nagtuturo na itong impyerno, hindi lang po ito dako ng mga balakyot, no? Kundi ito po ay dako din ng mga tao o yung mabubuting tao pa nga. Sapagkat itong impyerno ay ipinahiwatig ng Biblia na destinasyon, no? Destinasyon ito ng mga taong namamatay. Kasi binabanggit dito sa Ecclesiastes 9:5 ganito po sabi, no? Nalalaman ng buhay na sila yung mga mamatay. Ngunit kung tungkol sa mga patay, wala silang nalalamang ano pa man. Ano mang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong buong kapangyarihan sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man. Dito po ginamit yung salitang Sheol, no? Sa Sheol, anda kong iyong paroroonan. Kaya po dito yung Sheol, sabi ko po kanina, ito po ay katumbas ng salitang impyerno. No po. Sapagkat binabanggit din dito, halimbawa po dito sa awit 16:10, no? Hindi makakakita ng kabulukan itong nasa Sheol, itong banal na isa. At mamaya po, ang sinasabi po ng Biblia, katuparan po yan. No, isa na nga po na pinakasakdal na halimbawa na isang mabuting tao na napunta sa impyerno ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At yan ay mababasa mismo natin sa Biblia dito sa Gawa 2:31. Yan po yung isang halimbawa ko na tao, no, na nakarating sa impyerno. Katunayan kahit nga sa mga Catholic, no, itong tinatawag na I believe, kasi po itong bahay po namin, katapat po namin ay simbahan po ng Roman Catholic Church. Kaya nadidinig ko po lagi yung sinasabi dito na nanaog sa impyerno na may ikatlong araw, no, pinunoy muli ng Ama, umakyat sa kanang Ama na makapangyarihan sa lahat. Kaya po kahit Catholic, sinasabi nila na ang Panginoon Jesus ay napa-impyerno o nanaog sa impyerno batay dito sa Gawa 2:31. At isinalin mismo ng King James Version niya pag sinuri natin yan, no? Imbis na Hades, ang nakalagay po diyan ay hell, no? Yun po yun. Si Haring David, no, sabi po doon sa aklat ng mga Gawa sa chapter 2, sabi nasa impyerno rin. At itong si Job, nung naghihirap siya, sabi niya dito sa Job 14:13 na gusto niyang mapunta sa tinatawag na Sheol o sa impyerno. Kaya yan po yung mga patunay ko na itong mga mabubuting taong ito ay napunta sa impyerno. Kumusta? Meron din bang mga tao na iba pa na mapupunta sa impyerno? Yun po yung sinasabi ng Biblia. No? Kapag ang tao namatay, ay mapupunta ka sa impyerno o sa Sheol o sa Hades. At katunayan, binabanggit dito sa Kawikaan, dito sa Kawikaan po, dito po sa Kawikaan 27:20 na itong impyerno gutom na gutom. Ibig sabihin, talagang ang destinasyon malawak, hindi napupuno. Pero darating ang panahon na itong impyerno ay mawawalan ng laman. Bakit po? Bakit po ganun? Kung yan ay isang dakong pahirapan na sinasabi, ang sabi po kasi ng iba, ito raw impyerno ay dakong pahirapan. Pinahihirapan magpakilan-kailan man, At ang masasama lang yung pinahihirapan. Pero ngayon po sa presentation ko, pinakita ko po na itong impyerno ay isang dako, na libingan.
na kapag ang isa ay namatay, ay mapupunta siya sa impyerno. Example na nga dyan, ang Panginoon Jesus. At itong impyerno, kakaiba dito sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Bakit ko po nasabi? Sapagkat dito po sa isang talata ng Biblia, magkaiba po sila. Dito sa Apokalipsis, Kabanata 20, talatang 13-14. Sa King James Version, itong hell, no, cast out, ibig sabihin, pati itong impyerno, no, ibinigay o inihagis sa dagat-dagatang apoy. Sa makatwid, magkaiba itong impyerno at itong dagat-dagatang apoy. Sapagkat binabanggit dito sa Apokalipsis 14:15 na itong impyerno ay sabi, siya ding ikalawang kamatayan. At kaswato ng binanggit nung Apokalipsis 21:8. No, ang sinasabi doon na itong dagat-dagatang apoy ay siya ding ikalawang kamatayan. Hindi yan sinasabi na ikalawang buhay. Kasi pag sinabi mong ikalawang kamatayan, nahatulan ka. No, hindi ka, kung ikaw ay nananatiling iiral, hindi ikalawang kamatayan yun. Ikalawang buhay yun. Tama po ba? Bakit sinabi na itong dagat-dagatang apoy? Siya di ikalaw. Kaya magkaiba po yung impyerno sa dagat-dagatang apoy. No? At meron, makikita natin yan dito sa mga salin ng Biblia. No? Kaya iyan po yung pinatutunayan ko ngayon sa umagang ito na darating ang panahon, no? Darating ang panahon sa general resurrection dahil magkakaroon ng pagkabuhay muli ng ayon dito sa Gawa 24:15, magkakaroon ng pagkabuhay muli ng matwid at hindi matwid. Sa makatwid, no, sa general resurrection, mawawalan ng laman ang impyerno. Kaya nga inihagis no? Inihagis sa dagat-dagatang apoy. Wala nang silbi yan. Mawawalan siya ng silbi. Ibig sabihin, hindi na siya iiral kapag inihagis na siya dyan. Bakit? Ba't ganun? Kasi ayon dito sa Mateo 5:28-29, yung lahat ng nasa ala-alang libingan o impyerno, no, ay mabubuhay. Sabi, lahat ng nasa ala-alang libingan. Kaya mawawalan ng laman No, mawawalan ng laman itong impyerno. Okay po, salamat. So yan po si Brother Jumong ng JW sa kanyang first presentation sa topic na patutunayan ko na ang mabubuting tao ay mapupunta sa impyerno. So dadako na po tayo sa cross-examination sa pagtatanong ni Brother Fernando Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist. So meron ako ditong timer, yan, for 20 seconds. Sino ang magta-time ng Sige, ako. Kaya pa? Ako. Kaya pa, okay. So pagka na moderator's time or objection, paki-post na lang, no? So sige. Brother Fernando Camacho, ready ka na ba magtanong? Opo, ready na po. Okay, your time start, Brother Bert. Time start now. Okay. Kapatid na Jumong, ang una ko pong tanong base sa inyong presentation ay simple lamang po. Totoo ho bang may impyerno sa paniniwala o sa doktrina ng Jehovah Witness? Meron po ba o wala? Yes. I'm sorry. Hindi meron o wala. Totoo ba o hindi? Sorry ha. Go ahead. Yes, totoo po sa aral po ng JW. May impyerno po, kagaya po ng presentation ko po kanina, na itong impyerno ito po ay tinatawag na common grave of mankind. Yan po ang isa sa definition ng impyerno. Kaya nga po binigyan ko ng 3. Kinuha ko na yung ibang definition ng iba na sinasabi nila na iba pa doon sa impyerno, pero nabasa natin na itong impyerno, totoo ito. Okay. Paniniwala yan ng JW. Okay, next question po. Okay. Mayroon po bang matwid na hindi mapupunta sa impyerno? Meron po ba o wala? Yun po, an example ko po, mga objection, Mr. Moderator. Okay, sige, alam ko na. Bro Jumong, meron daw muna o wala? So you need to answer meron or wala, then explain within 20 seconds. So sagot mo na bro ng meron o wala. Batay po doon,
Pakiulit. Okay, sige. Lang, ha? Sige, Pa na yung time bro, paulit nung tanong. Bro, paki-clear mo na yung tanong bro. Kasi medyo putol sa akin. Pakisuyo lang, pakiulit. Pasensya na. Sige. Apo, ang tanong ko po ay mayroon po bang matuwid na hindi mapupunta sa impyerno? Meron po ba o wala? Wala po. Kasi batay doon sa presentation ko, kahit matuwid, kagaya ni Hob, sinabi doon sa Hob 1.1, sakdal at matuwid siya. Pero sabi, napunta rin eh. Sabi, gusto niyang mapunta sa impyerno. Batay dito sa Hob 14:13. So, ang sinabi ko dito sa Ecclesiastes 9:10, yan ang destinasyon ng tao kapag namatay sa impyerno. Okay. Next question. Sa pagdating ba ng ating sa darating na pagliligtas ng ating Panginoon, mayroon bang tao na kanyang mayroon bang matuwid na tao na daratnan ng ating Panginoong Jesucristo na hindi napunta sa impyerno? Meron po ba o wala? Next question kasi wala pa akong sa 8 presentation seconds. ko yan. Okay, sige. Next question. Kasi yung pagdating ang tinatanong niya eh. Okay, next question Mamaya bro. na lang sa ribatan siguro. 8 seconds. Okay, counter Mr. Objection. Counter Mr. Objection. Mr. Moderator. Sige bro. Pasok. Oo. Kasi ang topic ay ang topic po kasi Mr. Moderator at sa kanyang pinatunayan na ang mabubuting tao mapupunta sa impyerno, yun ang paksa eh. Kaya tinatanong ko, kaya tinatanong ko, pagdating ba ni Kristo o ng pagliligtas, mayroon bang mabubuting tao? Kasi sagot niya nga wala eh. Mayroon bang mabubuting tao na kanyang daratnan? Yes or no? Meron o wala? So, bro Jumong. Wala po kung hindi po mamamatay. Ang sabi ko po sasagutin kanina. mo bro Jumong. Teka muna bro. Sasagutin mo na lang bro Jumong. Categorical, hindi ba ako nadinig? Teka muna bro, itatime ko muna kasi objection kasi yun bro eh. So, akala ko hindi mo sasagutin. So, time ko bro mag-categorical ka. Sige, go. Sagot bro. Ang sabi ko po kanina, no, kung ang tinatanong niya meron ba no, na mapupunta sa impyerno ng mga matuwid na tao, kapag namatay po, yun po yung presentation ko eh. Pero kung hindi naman mamamatay, bakit mapupunta sa impyerno yan? Yun po yung sagot ko. Next question. Okay. So, okay. Next question. Aware ka ho ba sa paksa na inyong pinatutunayan, na ang pinatutunayan po ninyo, ang nakalagay dito, patutunayan ko na ang mabubuting tao mapupunta sa impyerno? Aware po kayo dito? Yes or no? Oh yes, aware ako dyan. Pero batay doon sa presentation ko, na ang mabuting tao, kapag namatay, ang destinasyon niyan sa impyerno. No? Yun ang aking tindig. Ngayon, kung ipipilit mo sa akin na dahil dinatnan lang yan, itong mabuting tao ay may impyerno. Bakit may impyerno? Buhay pa yan. 20 seconds na next question. Okay. So, next question po. So, ito po bang impyerno na tinutukoy ng inyong pananampalataya? Ito po ba yung Gehenna, Hades, Sheol at Tartaro? Yes or no? Ay hindi po. Kasi po ang inilatag ko po na impyerno, wala pong apoy. Ang sinasabi niyo pong impyerno ayon sa mga translator, yan ay tinatawag na apoy na impyerno na isinasalin nila na Gehenna. At itong sinasabi niyong kalaliman o Tartaro, yan din po ay isinasalin nila na impyerno. Pero hindi po yan yung impyerno tinutukoy ko. Okay. Ilang minuto pa ako, Mr. Moderator? Mr. Timer. Check ko bro 2 minutes and 17 seconds. Okay, wala na ako may tatanong sapagkat yun lamang ang kanyang presentation. Wini-wave ko na po. Thank you, kapatid na Jumong. So, dyan na po nagtatapos ang ating
first cross-examination sa pagtatanong ni Brother Fernando Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist. Dadako na tayo ngayon sa first negative stand ni Brother Fernando Camacho Jr. So, 10 minutes, bro. Opo. Bro Albert, set on time. Your time start now, bro. Okay. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. At unang-una ay pinupuri natin, pinasasalamatan ang ating pong Panginoong Diyos sapagkat nagkaroon kami ng ganitong maginoong usapin ng kapatid na Jumong na tumatayo po bilang afirmatibo sa panig po ng Jehovah Witness. At ako po mga kapatid ay tumatayo naman bilang negative. At syempre, pasasalamat din sa Debaters Convention, sa ating platform, sa mga audience, sa mga kasama namin dito sa loob ng platform, at dyan po sa comment section. Adventist man o hindi Adventist, kayo po ay aking pinasasalamatan. So sa pagkakataon pong ito mga kapatid, ay mauunawaan po ninyo na ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Fernando B. Camacho Jr., isang simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist, ay nasa negative side. At ipinapasya ko po sa pagkakataong ito na ako po ay magigiba lamang ng mga maling haka sa pagkakataon pong ito. Ibig sabihin, ay hindi po ako magtatayo mga kapatid. Magpo-focus po ako sa paggiba. Inulit ko po, pinagpasyang ko po na ang gagawin ko lamang sa pagkakataong ito ay gibain ang maling doktrina ng ating mga kaibigang Jehovah Witness ukol sa paksa pong ito. Ano ang paksa? Ang nakalagay po dito na kinonfirm po ng ating pong kapatid na Jumong na aware siya, patutunayan ko, tumutukoy po kay kapatid na Jumong o sa Jehovah Witness, patutunayan ko na ang mabubuting tao ay mapupunta sa impyerno. Kung titignan po ninyo, at alam ko naman lahat tayo dumaan sa paghahanay ng gramatikang Pilipino. This is a general statement, mga kapatid. Patutunayan ko na ang mabubuting tao ay mapupunta sa impyerno. Anong ibig sabihin nito? Ginamitan po ito ng definidong artikulo. Patutunayan ko na ang mabubuting tao mapupunta sa impyerno. Sa gramatikang Pilipino, mapapansin ninyo, pag ginamit yung salitang ang mabubuting tao mapupunta sa impyerno, tumutukoy yan sa lahat ng mabubuti. Mapupunta sa impyerno. Naintindihan nyo po yung paksa? So lumalabas na pinatutunayan o patutunayan dapat ng kapatid na Jumong ng Jehovah Witness na lahat ng mabubuting tao mapupunta sa impyerno. Kasi ang paksa definido, may definite article doon sa mabubuting tao. Ngayon, napansin ko lamang po, bagamat aware po siya sa paksa, ay napansin ko lamang po mga kapatid, na hindi po niya tinindigan sa kanyang unang paglalahad na ang mga taong mabubuti mapupunta sa impyerno. Narinig ho natin, isa ho sa mabubuting tao, ang ating Panginoon Kristo, doon sa tanong natin, na kapag dumating ba ang araw ng pagliligtas, mayroon bang darat ng mabubuting tao ang ating Panginoon Kristo? Pati unay ayaw sagutin, Pero alam naman natin yung sagot Meron ho talaga siyang madadat ng mabubuting tao na hindi makararanas ng kamatayan. At kung hindi ito makaranas ng kamatayan, hindi ito mapupunta sa impyerno. O doon sa binabanggit niyang Hades, doon sa binabanggit niyang Sheol. Hindi ito mapupunta, itong mabubuting taong ito na darat na ng ating Panginoon. Ano katunayan? Halimbawa na nga, yung 144,000. Hindi po lahat yun inabot ng kamatayan May daratnan po ang ating Panginoong Kristo na mabubuting tao. Na kapag dumating ng takdang panahon na yon, sila po ay bibihisan ng walang kamatayan. Hindi na ho sila. Mabubuting tao sila pero hindi na sila.
hindi na sila aabot pa roon sa punto na mapupunta sila sa impyerno. Yan. Kaya ho mga kapatid, hindi po tinayuan ng kabilang panig yung paksa. Kundi ang tinayuan po niya, ang sabi mo niya rito, karamihan ng mabubuting tao mapupunta sa impyerno. Which is, ito po ang ating stand. Ibig sabihin, ang affirmative side, kakampi ng negative side. Na talagang mayroong mabubuting tao na hindi mapupunta sa impyerno at may mabubuti ring tao na mapupunta sa impyerno. Sino yung mga mabubuting tao na mapupunta sa impyerno? Doon sa Sheol, doon sa Hades. Ito po yung hindi pa inabutan ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Yan. Pero doon sa mga maaabutan, hindi hindi daranas ng kamatayan. Aba, di hindi sila mapupunta sa impyerno. Kaya nga, hindi lahat ng mabubuting tao ay mapupunta sa impyerno. Kaya katuwang ko po ang affirmative side sa paniniwala hong ito. Dapat ang paksa para pumasok doon sa kanyang presentation na karamihan ng mabubuting tao ay mapupunta sa impyerno, dapat ito paksa. Patutunayan ko na karamihan ng mabubuting tao ay mapupunta sa impyerno. Di ba dapat ganun ang paksa para pumasok yung kanyang presentation? Ay kaya lang, hindi ganito ang paksa. Ang paksa maliwanag, patutunayan ko anya na ang mabubuting tao mapupunta sa impyerno. Walang exception. General statement na tumutukoy sa lahat ng mabubuting tao. Ayan, Kaya ho mga kapatid, hindi ho pagtindig ang negative side. Palagay ko mahihirapan ang negative, ang affirmative side. Palagay ko mahihirapan kung magtindig ang affirmative side sapagkat pati una pa lamang ay gibang-giba na ho Sino unang gumiba? Ang affirmative sa kanyang first statement. Okay? Ngayon, siguro babasa tayo ng talata. Halimbawa, dito sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo'y unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Meron bang darat ng matuwid ang Panginoong Jesucristo? Mayroon. Meron. Kaya hindi ho nakatindig ang negative side. Sino ang mga ito? Ito po yung mabubuting tao. Kaya tama naman binabanggit ng Kawikaan 12 talatang 2. Na yung mabubuting tao, makapagtatamo sila ng lingap ng Panginoon. Ngunit kanyang parurusahan naman anya ang taong may masamang katha. Maliwanag ho mga kapatid na sa pagdating ng ating Panginoon, mayroon hong mga bubuting tao na hindi mapupunta sa Hades o sa Sheol. Ganito pa ang wika sa atin sa aklat ng Isaiah 25 talatang 9. Sasabihin sa araw na yaon, narito, ito'y ating Diyos. Hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinihintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Yung bang nagsasabing, narito, ito'y ating Diyos, hinihintay natin siya, matuwid ba ito o hindi? Matuwid ito mga kapatid. Buhay? Buhay din. May buhay mga kapatid na hindi na mapupunta sa impyerno na isinaling impyerno na tumutukoy sa Hades o sa Hebrewong salita na Sheol. Ayan. Kaya maliwanag po ang paggigiba ng negative side at ang paggiba ng affirmative side. Tandaan po ninyo, ang titindigan po ng affirmative side. Yan. Patutunayan ng affirmative side
na ang mabubuting tao, tumutukoy sa lahat ng mabubuting tao yan kasi may definite article na ang mabubuting tao mapupunta sa impyerno. Ayon. So sa makatuwid, dapat kasi hindi niya naitindig ng unang presentation, inaasahan ko na ititindig po sa ikalawang presentasyon. Ano ho? Ngayon, isa pa, ano ho, sa binabanggit dito sa Kapitulo 2, talatang 8, ay, tapos na. Sige po, maraming salamat po. Alright, so yan po si Brother Fernando Camacho sa negative side na patutunayan ko sa negative side na ang mabubuting tao ay mapupunta sa impyerno. So dadako na tayo sa ating excuse me, Mr. Moderator. Ano yan, bro? Yes, negative side ako, ang ibig sabihin ay patutunayan ko na hindi lahat ng mabubuting tao ay mapupunta sa impyerno. So, yun ang kanyang stand, no? Sa negative side, as Fernando Camacho, ang kanyang present ay patutunayan niya na hindi lahat ng mabubuting tao. Okay, pwede na bang magtanong? Mapupunta sa impyerno. So, magtatanong ka na, bro. Set ko lang yung time natin, 20 seconds, no? Teka. Bro, pakibigyan mo nga ng sa sign kung signal kung mag-start na yung 7 minutes. Bro Albert, nandyan ka ba? Sige bro, please Jumong, your time starts now. Tanong. Yun. Okay. Ayon dito sa binanggit mo, Sir Camacho, dito sa unang Tesalonica 4:16-17, itong mga naghihintay sa kanya na mga apostol, nanatili bang buhay ito? Hindi po, yun pong mga apostol, hindi po na naghihintay. Pero sa kabila po niyan, may binabanggit po riyan kasi yan po statement, hindi lamang para sa panahon niya, kundi sa mga naghihintay kay Kristo. Na sa paghihintay kay Kristo, meron talaga na sasalubong sa Panginoon na mga buhay. Kaya nga sabi rito sa talatang 17, tayong nangabubuhay. Next question. Ano po? Ayon po dito kay Pablo, tayong nangatitirang buhay. Tanong, sila Pablo po ba kahit yung kahuli-huli ang apostol, natira po bang silang buhay? O namatay sila lahat? Yes or no? Opo, nangamatay po sila. Pero yan pong statement na yan ay tumutukoy hindi lamang para sa panahon nila na mga naghihintay, kundi sa panahon ding aktwal ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo na mayroon siyang maaabutang mga buhay na matutuwid na hindi pupunta sa impyerno. Ayun o, sagot natin. Next question, bro. Taka mo na, bro. Jumong, pakilapit yung mic mo, bro. Sayang, baka hindi ka marinig ng mga listeners. Sorry. So, tanong, bro. So, tinatanggap mo ngayon na itong mga apostol ay namatay at lahat ng apostol ay namatay hanggang sa kahuli-huli ang apostol na si Juan. Ito yung tanong ko. Noong namatay sila, saan sila napunta? Sa impyerno ba? Sa Sheol o sa Hades? O na-rapture sila gaya ng inyong aral? Sasagot na po. Napunta sila. Namatay po yan. Napunta po yan sa libingan na isinaling hell. Ano po? Pero doon sa sinasabi ninyo na doktrina, wala kaming doktrinang gano'n na tinutukoy po ninyo. Ngayon, ang statement na ito ng unang Tesalonica ay hindi lamang sa panahon nila, kundi hanggang sa panahon pagdating ng ating Panginoon na may matitirang mga buhay. Oo, yan ho ibig sabihin talatahong yan. So inaamin mo ba ngayon na itong mga apostol na sinasabi natin na mga mabubuting tao, lahat ito ay namatay at sabi mo, narinig namin na Sheol, Hades o Hell o impyerno, sila ay napunta sa impyerno ayon sa sagot mo, yes or no? Opo, 'di ba? At nasa kasaysayan din naman ho no, na talaga namang sila ay namatay. At dahil namatay sila, ay syempre inilibing ho ang mga iyan. Ano ho? Maliban na lang kung meron ho kayong mabasa na alagad na dinala sa langit, paniniwalaan ko naman 'yon. So, lalabas din na hindi talaga lahat napunta sa 20 seconds, bro. Tanong. At tapos na? So, agree ka ngayon na ito... Tanong. So, Tanong.
Tapos na ba? So, agree ka ngayon na sinasabi Mr. mo- Moderator, saglit lang po ang kapatid na Jumong, wait lang ho. Concern lang ako sa moderator kasi hindi ko ma-recognize kung pinahihinto mo na ako or hindi pa kasi putol-putol po ang inyong Putol ba? signal, oo, at mahina. So siguro mga bro, Yan. marinig na. Oo, yan, okay na po. I-open ko to, no? Tinan nyo yan, ha? Pag 20 seconds na, pusa na lang din kayo Sige, bro. Tuloy-tuloy tayo, bro. yamang narinig namin ang sagot mo na oo, ang mga apostol ay napunta sa hell o sa impyerno. Hindi ba yan ay puntos ko? Dahil ang sinasabi ko na itong mga mabubuting tao, kagaya nitong mga apostol, ay napunta sa impyerno? Yes or no? No, hindi po ninyo puntos yan. Kasi yung binibigyan din ninyo, yung mga apostol lang. Paano yung actual na naghihintay sa Panginoong Jesucristo na hindi inabutan ng kamatayan? Kaya pabor po sa amin, yun pong tanong po ninyo. Hindi po lahat ng matuwid o ng mabuting tao mapupunta sa impyerno. Next question, please. So sa ngayon, wala akong nakikita diyan dahil sa pag-amin mo na puntos ko yon dahil ang sabi mo, itong mga apostol ay mapupunta sa impyerno. Ito tanong ko, itong mga dadatnan niya, no? At sinasabi mo, dadalhin niya, no? Ay, yan ba ay dadalhin niya na hindi yan mamamatay? Opo. Yung mga matwid po na kanyang darat ng buhay na naghihintay po sa kanya, hindi na po mamamatay po yan eh. Papalitan po yan ng walang kasiraan, katawang walang kamatayan. Kaya hindi po yan mamamatay, hindi sila pupunta sa impyerno. Kaya yung mga tanong po ninyo, hindi ho kayo nakakapuntos, tumutulong po sa amin. Okay po. So sinasabi niyo po ngayon na kapag ito ay dinatnan niya, sabi niyo magkaroon ng maluwalhating katawan, yan ay hindi nakatikim ng kamatayan. Tama po ba yung narinig ko? Yes or no? Opo, kasi maliwanag naman na pagdating ng ating Panginoon, mayroong mga nabubuhay ho talaga na hindi naabutan ng kamatayan ng mga matwid. Kasi lalabas niya kung namatay lahat ng mga matwid pumasok sa impyerno, sino ngayon maghihintay sa Panginoong Jesucristo? Yung mga masasama? Hindi ho. Yung mga matwid talaga. Napuputol siya, Mr. Moderator. Hindi ko na marinig yung iba sinasabi niyo. So, pakat muna yung time, bro. Napuputol. Pero bro, sa akin, dinig ko siya, bro, Jumong. Sa akin, dinig ko siya. So, siguro, bro. Sige, salita ka daw, Mr. Negative. Hindi natin kung maririnig ka ni Affirmative. Opo, check mic, 1, 2, 3, test mic, A, B, C, D. Okay po. Okay na? Okay na, bro, Jumong. Sige, magtatanong ako. Batay doon sa presentation mo, kasi halos wala akong matanong sa'yo dahil ang tinalata mo lang ay halos dalawa. Itong Isaiah 25, itong naghihintay, napunta tayo sa paghihintay o sa parusiya. So yun ang tinindig mo, yun ang topic mo. Ito tanong ko, no? Yung mga dadalhin ni Kristo, ang sabi ni Kristo, siya yung panganay sa mga patay. Ang sabi mo, hindi yan mamamatay. Paano silang hindi mamamatay? Gayon yung leader, ang Panginoon Jesus, ay itinuring na panganay. Ibig sabihin to, hindi mamamatay tapos si Kristo panganay. Sabi ni Kristo, kung saan man ako naroon, duroon din kayo. Paano ngayon yan? Sabi mo, hindi makakatikim ng kamatayan at hindi yan maiimpyerno. Paki-explain naman sa amin paano nangyari yon. Opo, hindi ho ako ang nagsabi noon kundi Biblia. Di ba binasa natin sa unang Tesalonica? At itong Isaiah 25:9, talaga namang pag may mga naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon na hindi aabutan ng kamatayan. Yung hindi aabutan na yon ng kamatayan, hindi mapupunta sa impyerno.
Time's up. Next question. Teka muna. Time na, Time's bro. up na. Time na. Time's up na. Time na. Salamat kapatid na Jumong. Yan po natatapos ang umaatikabong tanungan between Bro Jumong ng JW at Brother Fernando Camacho ng 70 Adventist. So, shout out sa lahat ng mga nanonood dyan. Naway samahan nyo kami hanggang huli sa umaatikabong talakayan na to. Kung maaari lamang po ay kung nakita nyo dyan sa comment section, meron dyan free 75 star. No? Kung hindi nyo pa nagagamit yung free 75 star na pwede nyo kung pwede nyo yung isend sa Debaters Convention. No? Free po yan, wala po yung bayad, isang beses lang po yan. Ewan ko kung kailan po yan magre-renew. Pero kung kayo po ay nakikinig dito sa Debaters Convention, maaari nyo pong isend yan bilang tulong sa aming programa at masuportahan. Marami pa po kaming mga aktibidades dito na pwede nyo subaybayan at pwede nyo po kaming sundan sa aming YouTube channel, Debaters Convention Official. Pwede nyo po doon balik-balikan yung mga debate na hindi na-miss nyo dito sa aming live. Nag-upload po kami doon ng mga debate sa aming YouTube channel. Type nyo lang po Debaters Convention or DevCon. Pwede nyo pong i-type yung DevCon. Lalabas na po doon yung mga aming YouTube channel. So, dako na po tayo sa 10 minutes rebuttal stand ni Brother Jumong ng JW. Okay, salamat. Okay, salamat, no. So, wala pa lang siya na itindig. Bakit po? Kasi negatibo siya, natural, titindig siya. Ang tinitindig niya ngayon, yung pagkadating daw o pagka naririto. Tinanong ko siya kanina. Ang sabi niya, pagdating ni Kristo, kukunin daw. No? Pero tinanong ko sa kanya, merong bang nakuha sa mga apostol? At umami naman siya. Sabi ko nga kapag nasa debate tayo, huwag tayong aamin kasi dilema yun No? Mahihirapan na tayong maka-recover. Umami na tayo sa misis o kahit sa pulis, huwag sa kadebate natin. Bakit? Kasi magiging dilema natin yun. Kasi umamin siya, napatunayan ko na may paroong palang mabubuting tao na pupunta sa impyerno at aminado siya doon. No, sa Hades, yung Sheol, palagay ko tapos na nga itong debate na ito Kasi umamin siya. No, sana hindi siya umamin. Kasi tinanong ko siya, yes, mabubuting tao sila. Yes, napunta sila sa Hades o Sheol o sa impyerno. Ano pa papatunayan ko? Affirmative na rin siya. Ang nangyari, kasi inayunan niya ako yung negativista niya, ay sabi ko na nga ba, ganito na naman ang mangyayari dito No? Imbis na maging negatibo, naging affirmatibo. Si negatibo, si Sir Camacho. Dahil umamin itong mga apostol hanggang sa kahuli-huli ang apostol namatay. No, kaya napa-impyerno, napunta sa Hades, napunta sa Sheol. Siya pa rin nagbigay ng definition Ang Hades daw, ang Sheol, aminado siya, impyerno. At umamin siya. No, kasi yun dalawang talata na sinasabi niya sa pagka-naririto. At itong pagka-naririto ng Panginoon Jesus sa pagdating niya, babaguhin, sabi dito ni Pablo sa isang kisap mata. Ibig bang sabihin yan, hindi yan nakatikim ng kamatayan? Ay hindi po, wala pong pahiwating na ganyan si Apostol Pablo. Sapagkat ang ibinabangon po, hindi po ang katawan, tandaan natin ang ibinabangon yung mismong persona ng isa. Sabi nga, inililibing. Pag sinabing inililibing, itong katawan na may kasiraan sa makatwid, namamatay ito. Sa isang kasap mata, babaguhin in a twinkle of an eye. Wala siya napatunayan na hindi namatay yan yung dadatnan. Kasi dadalhin niya ni Kristo. Pinangakuan ni Kristo yan. Sabi ni Kristo, upang kung saan ako naroon, doon din naman kayo. Porque sa isang kisap mata, babaguhin hindi namatay yung katawan lupa nila o yung katawang panlupa. Abay, namatay yun, Sir Camacho. Sabi rito sa Apokalipsis 2:10, Sir Camacho, magtiis ka hanggang kamatayan.
bibigyan kita ng putong ng buhay o korona ng buhay. Kailan makakamit? Yung pagkakamit ng buhay na walang hanggan doon sa makakasama ni Kristo. Sabi ng Apokalipsis 2:10, hanggang kamatayan. O, doon babaguhin. Kaya nga babaguhin Sir Camacho namatay. Kaya ang tema dito sa unang Korinto 15, no? Sa mga Bible, ang pagkabuhay muli. Tingnan mo sa Bible mo. Ibig sabihin, namatay yan. Namatay. Saan tayo nakakita na papalitan ka ng katawan, hindi namatay, yung katawan panlupa mo? Walang ganun. Nalagutan ng hininga niya kahit isang pitik lang na ganun. O, pagdating niya, malwalating katawan na yung taglay mo, yung katawan lupa mo, namatay yun. May kasiraan yun O, paano ngayon niya? Napa-impyerno yun. O, napa-Hades, napa-Siyon. Kaya nga sabi ko tapos na debate. Bakit? Umamin sinang-ayunan mo ko Sana hindi ka umamin. No? Yung mga dadat na niya, nakukunin niya, dadalhin niya yun sa langit. At ang sabi ni Kristo magtataglay, sa bibig mo rin nagsabi, magtataglay ng isang glorified body o malwalhating katawan. Kaya ang sarap na pag-amin mo. Nasa tono na siya ako Kaya sabi ko, wala na akong dapat patunayan kasi naging affirmative ka na No? Ikaw na ang nagtatayo, hindi na ako Dahil doon sa sinasabi mo At pinatibay mo pa yung aking tindig. Sabi mo, sa pagka naririto niya o sa pagdating niya, kukunin niya nga yan Alangan naman ipanik niya yan, nakatawang panlupa yan. O may laman, hindi pwede yan sa langit. No? Kaya yung katawan panlupa na yan, namamatay yan. Kaya napapa-impyerno yan No? At umamin ka doon. Isang halimbawa dyan, yung mga apostol. Ano sabi? Namatay sila lahat Walang natira doon kahit isa. O kahit itong mga dadat na niya, ano sabi? Magtiis ka hanggang kamatayan. Bibigyan kita ng putong ng buhay. Kung hindi ka mamamatay, ay dito ka sa amin sa lupa. Kasama ka namin. Hindi mo kasama si Kristo kasi kailangan mo mamatay. Kailangan mo, Sir Camacho, mapa-impyerno ka para makasama mo si Kristo. Kasi si Kristo napa-impyerno Dakila ka pa baga kay Kristo? Yung mga na kay Kristo, kaya nga siya tinawag na panganay sa mga patay. Yun yung mga unang bunga. Kailangan bautismuhan sa kamatayan. No, pag hindi ka namatay, hindi ka pupunta sa langit. No, dito tayo. Welcome ka sa amin, Sir Camacho. Dito tayo sa lupa. No? Kasi yung sinasabi mo, panlangit yun Kung panlangit, papalitan ng malwala ating katawan. Kaya sa palagay ko, wala na akong dapat patunayan sa debating ito. Umamin ka, nag-agree ka sa akin, sabi mo, puro negatibo ka, nangyari, yung negatibo nag-iba Alam mo naman sa pagtitindig, no? At nasa panahon tayo ng debate. Umamin ka, yan ang dilema mo ngayon. Napaamin ka no? Yung mga apostol na matay, itong mga dadat ng ni Kristo na isasama niya, kailangan mamatay ito. Kailangan makatikim ito ng bautismo sa kamatayan. Kaya nga tinatawag si Kristo na panganay sa mga patay. At kailangan mapalitan ng malwalating katawan. Malwalating katawan kailangan. Walang tao na physical body na panlupa dadali mo sa langit. Walang ganun, Sir Camacho. Hindi pwede yun. Kasi sabi rito sa unang Korinto 15:50, yung laman at dugo, hindi yan po pwede sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. At yung makakasama ni Kristo, kailangan talagang mamatay. Kaya nga minsan, di ba, kapag ang isa mabuti, ang bait-bait mo, sana kuhanin ka na ni Lord. Totoo yun. Bakit? Kailangan mong mamatay para makasama mo si Lord o ang Panginoon. No? Kaya tama Salamat sa pag-amin mo. No? Pinatibay mo lalo yung
pagiging afirmatibo ko. Dalawa na tayong afirmatibo ngayon. No, hindi mo napansin. Wala kang nagiba. Sa totoo, wala ka pong nagiba. Kasi lumihis ka ng paksa. No, lumihis ka ng paksa. Ang naging topic mo ay parusiya o pagka naririto ni Kristo yung pagdating niya. Dahil yung dalawang talata na binigay mo sa iyong pagiging negative, no, ginawa mong affirmative, pumabor sa akin. No, dilema mo yan eh. Sana hindi ka umamin. Sana kay Mrs. ka na lang umamin. No, dito kasi booking eh. Mabubuking ka dito. No, iyan ang rules. Kaya nga kino-quote mo ako lagi, ang sinasabi mo, sabi ni Bro Jumo, wag aamin. Ang problema, ikaw mismo umamin eh. Dapat hindi ka umamin. Sir Camacho, medyo mahihirapan ka dyan. Nakumunoy ka dyan, Sir Camacho. No? Mahirapan ka ipagtanggol yung aral mo na dadalhin sa langit pero hindi mamamatay. Sa akin, maliwanag ang sinasabi ng Biblia na kapag ang isa ay namatay, mapupunta yan sa impyerno. Kahit mabuting tao yan. Sa halimbawa na nga, Panginoong Jesus. At aminado ka naman doon. Yun lang naman iniintay ko eh. Kaya sabi ko, tapos na ang debating ito. Kasi napatunayan ko eh. Ang Panginoong Jesus, yung mga apostol, yung mga dadatnan niya, nadadali niya sa langit. Kaya nga, maliwanag, di ba? Hindi ko alam kung paano ka aahon dyan, Sir Camacho. Salamat, thank you. So, maraming salamat, Brother Jumo, sa iyong magandang rebuttal stand. So, dadako na tayo agad-agad sa ating cross-examination sa pagtatanong ni Brother Fernando Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist. Set ko lang yung 20 seconds ko. So, Bro Albert, ready na ba? Ready na ba? Right. Sa tanungan, ready na ba? Both sides? Okay. So, time start, 7 minutes. Tanong na, Brother Fernando. Apo. For clarification, kapatid na Jumo, mayroon po bang matuwid na daratnan si Kristo na hindi na mapupunta sa Sheol o sa Hades na isinaling impyerno? May matuwid bang ulitin ko, may matuwid bang daratnan si Kristo na hindi mapupunta sa Sheol o Hades? Meron po ba o wala? Meron po na hindi mapupunta sa impyerno, pero kapag namatay sila, mapapa-impyerno sila. Kagaya na nangyari, no? So ang pinatutunayan ko dito, kung ano yung nangyari na makakasama ni Kristo, lahat, no? Lahat yun, tinutukoy ng Biblia, matwid din. Si Kristo matwid. Yung 100%. Okay, next question. Matwid yun. Next question. Napunta yung lahat sa impyerno, Sir Camacho. Next question. Okay. Kasi sabi mo, kapag namatay sila, mapupunta sila sa impyerno. Paano po yung daratnan ng ating Panginoon Kristo na matwid, na hindi namatay? Mapupunta rin ba sila sa impyerno? Kasi may binanggit ka kanina, kapag hindi sila namatay. Yun na. Kapag hindi pa sila namatay, mapupunta pa ba sila sa impyerno? Yes or no? Ulit po, napuputol ka po eh. Okay. Pakiulit po yung tanong. Naputol po sa bandang gitna. Stop the clock yan, ano? Pag inuulit, Mr. Moderator. Stop the clock niyo si Sir Camacho, naputol sa akin. Para Okay. Ayan. Tanong, bro. Okay. Kasi sabi niyo po kanina, kapag namatay sila, mapupunta sila sa impyerno. So susundan ko lamang yon. Paano po yung hindi namatay na daratnan ng ating Panginoon Kristo? Sila ba ay mapupunta pa rin? Yung mga matuwid dito, yung mga matuwid ba na daratnan ng ating Panginoon na hindi nakasama doon sa sinasabi ninyong namatay? Sila ba ay mapupunta rin sa impyerno? Yes or no? Bro Jumong, clear na ba? No, Sir Camacho, sabi ko nga po kanina, hindi po sila mapupunta sa impyerno. At umamin kayo doon na yung mga dadatnan niya, dadalhin niya yung sa langit, magtatagay ng maluwalhating katawan. Ibig sabihin, namatay yun. Pero sa mga hindi namatay, ay hindi po mapapa-impyerno yun. At sinasabi ng Biblia, Time.
No? Next question. Sige. Okay. Mamaya na lang uli. Nabitin ako sa oras eh. Yung po bang hindi na impyerno na sinabi po ninyo, sila ba ay yung sinasabi po ninyo na hindi sila mapupunta sa impyerno, yun ho bang binabanggit po ninyo na buhay, ito po ba yung mga matuwid o mga matuwid rin ba ito? Yes or no? Hindi po sila matuwid. Ituturing lang silang matuwid, sabi ng Biblia, kapag ka natapos ang 1,000 taon, kapag ka minana na nila ang lupa. Kaya yung mga dadatnan ni Kristo, hindi pa yun itinuturing na matuwid. Ang matuwid yung makakasama niya sa langit. Yun ang mga namatay. Yun ang napaimpyerno. Next question. Taga muna. Bro, Jumong, pag sinabi kong next question, para fair tayo, na both side kayong dalawa. Pag sinabi kong Hindi next kita gaano naririnig, lakasan mo, Mr. Moderator. hindi ba? Sige, ayos ko yung mic ko. Ayan, malinaw na, Bro Jumong. Okay, sige. Okay, sige, tanong bro. Okay. So, iwan ko muna, mamaya ko babalikan to muna. Ibig mo bang sabihin, kapatid na Jumong, lahat ng Jehovah Witness mapupunta sa impyerno? Yes or no? Yes, kung dapat what maral, subalit, ngunit, kung mamamatay sila. At umamin ka naman kanina doon, yung nga mabubuting tao napunta sa impyerno. Ang problema nga, umamin ka Hindi ako nagsabi doon, ikaw mismo sinuportahan mo ko. Kaya nasa dilema ka. Okay, next question. May binanggit ka na naman na Jehovah Witness na hindi mamamatay. Na mga, siyempre, pag Jehovah Witness, sentido common, para sa inyo, matuwid yun. So yung bang hindi mamamatay na Jehovah Witness, na ayon sa inyong sentido common, yan ay matuwid, mapupunta ba yan sa impyerno? Yes or no? Sabi ko po kanina, Objection, yes, Mr. Moderator. Ito sumasagot ako, yes Objection lang, Mr. Moderator. Sige, objection din ako pagkatapos niya Okay, sige. Anong objection pa? Opo, dapat mauna po yung categorical at ang sagot sa tanong patungkol po doon sa hindi namatay. Hindi doon sa namatay. Kasi ang tanong ko yung tungkol sa hindi namatay, Mr. Moderator. Sige, ano ko lang muna. So, ang patungkol daw sa tanong niya doon sa hindi namatay, tapos ang pakisuyo niya, mabanggit mo sana yung categorical na yes or no. So, ano yun, Bro Jumong, yung counter objection mo? Ang sagot ko kanina, yes, yung mga matuwid na kinuha ni Kristo. Okay, sige. Yun ang namatay. Itong mga sinasabi niya na matuwid, siya lang ang nagsasabing matuwid ito Sige, taga sabi ko kanina, kaya ituturing na matuwid ito, hindi na yan yung pagdating ni Kristo. Siya, dilema niya yun Kasi ang sabi niya, pagdating ni Kristo. Yung mga matuwid, kinuha na lahat. Taga mo na, Bro Jumong. Anong counter objection mo, bro? Kasi ang concern niya, ang counter injection, ang counter ko, sinasabi niya, ang sinabi ko kanina, sabi ko hindi matuwid yun. Bakit ko sinasabing hindi pa matuwid? Kasi ang matuwid, dinala ni Kristo, yung makakasama niya sa langit. Kaya tama yung sinasabi ko sa tema ko, yung matuwid. Taga mo na. Mamamatay lahat. Bro Jumong, diba? bro. At umami siya doon. Taga mo na, bro. Taga para fair tayo, bro. So, ganito na lang, bro. Isama mo na lang yan sa explanation mo. Sagot ka muna ng yes or no para matuloy-tuloy tayo. No? Kasi nakakat yung time para fair tayo. Sumagot ako, bro, Kaya, hindi. Ang concern niya, bro, yung pakisuyo niya, gusto niya marinig talaga sa unang pagbigkas mo yung yes or no. Yun yung concern niya. Okay, next question. Nasagot ko na, bro. Next question na, bro. Sige, next question, bro. Sige, next question. Okay. Sabi niyo po ay kinuha na lahat ng matuwid. Kinuha na ni Kristo lahat ng matuwid. Ang tanong, ibig mo bang sabihin lahat ng JW na buhay hindi matuwid? Yes or no? Ito sagot ko. Yes, sa ngayon, hindi matuwid yan. Kailan sila aariin matuwid? Kapag ka nakuha na ito, tinatawag na matuwid na makakasama niya sa langit. Pero itong naiwan,
under probation pa to. May 1,000 years pa, kaya hindi pa sila inaaring matwid ng Bible. Kaya nga umamin kayo yung matwid. Tama ako. Check. Yung namatay lahat yun, yung mga matwid. Bro, 30 seconds na. Mr. Moderator, dapat kinakat yung time kasi Bro, marami. mo, Brad, di kita marinig. Di ba rin ba? Bro, hindi kita marinig talaga. Lakasan mo boses mo, Mr. Moderator. Oo, may point si Kajumong, mahina nga. Mahina ba? Sorry. Hmm. Ayan bro. Kasi ayoko rin masyadong malakas pa, sasapawan ko. Ayan bro, malakas na ba? Bro Jumong, dinig ba ako? Ayan, pwede na kita, pero pagka nagsasalita ako, malakas kasi kaya hindi kita marinig. So, siguro lakasan mo ganun yung yan. boses mo. Oo nga no, pag nagsasalita ka, nagkakasabay. Sige, tuloy-tuloy tayo mga bro. So, Okay. 20 Bro. Sandali. Bro Camacho, tulungan mo na lang bro na sabihin mo, Bro Jomon, next question na raw para marinig niya. Hindi nga maririnig si Boy Litra. Sige. Okay lang ba yon sa moderator? Pwede. Okay. Kajumong, okay lang ba sa'yo, Kajumong? Okay lang. Pag sabihin mo next sige. question. No? Tulungan Okay. mo na lang bro. Sige, thank you sa inyo. Okay, salamat. So tuloy-tuloy tayo mga bro. Tanong na. Nakapost yung time. Paki-resume. Tanong bro Fernando. Opo, tanong po ulit. Okay. Kung sinasabi po ninyo na lahat po ng Jehovah Witness ngayon ay hindi matwid, lahat sila mapupunta sa impyerno. Ang tanong ko po, sino po yung binabanggit doon sa Isaiah 25:9 o ano po yung binabanggit doon sa Isaiah 25:9 na nagsasabing narito, ito'y ating Diyos, hinihintay natin siya, ililigtas niya tayo, hinihintay natin siya, matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Ito ba'y matuwid o hindi matuwid? Napuputol, Okay. Mr. Moderator, hindi ko marinig. Napuputol siya. Pakat yung time. Mr. Timer, pakat yung time para fair. So meron pang 1 minute and 1 minute and 6 seconds, bro Fernando. Ako. Stop the clock, bro. Pakiulit na lang yung tanong kasi naputol eh. Okay bro, papaulit natin. Bro Fernando, pakiulit yung time. Okay. Opo. Kasi ang sabi po ng affirmative side, na lahat po ng Jehovah Witness ay hindi matwid at lahat mapupunta sa impyerno. Ang tanong ko po, yung binabanggit ba sa Isaiah 25:9 na Objection, Mr. Moderator. Teka, nakapost Bakit? yung time. Sige, anong objection? Objection. Nagpe-premise siya tapos ang tinatalata niya Isaiah, hindi ganoon ang aking presentation at walang kaugnayan yung kaligtasan dito sa topic namin. Ang topic namin ay ang mabubuting tao ay mapupunta sa impyerno. Hindi namin pinag-uusapan yung kaligtasan dito. So mali ang tanong, pakisuyo, ibahin ang tanong. Wala sa topic. counter, Mr. Moderator. Counter daw. Anong counter? Oo, nasa topic yon. Kasi ang topic, eto maliwanag ho eh. Pinatutunayan po ng affirmative side na ang lahat ang mabubuting tao mapupunta sa impyerno. Pinalalabas ko ho na hindi lahat. Halimbawa, doon sa pagdating sa pagliligtas ng ating Panginoon, may mga matwi doon eh na hindi mapupunta sa impyerno. Yun po ang aking point, kaya tinatanong ko po. At ito, inilabas ko sa aking presentation, sa rules natin, kahit ano pwede nang itanong. Siguro kakapit tayo sa isang rules na binasa ko kanina, bro. Bro, parehas kayo both side, no? Pag hindi sagutin, meron kang 8 seconds para... Next question, bro. Malayo sa topic. Hindi ko sasagutin yan, bro. Bro, Jumong, patapusin mo na ako. Meron kang 8 seconds. Kung hindi mo sasagutin yung tanong niya, Pass, bro. Pass. Karapatan ko yun, bro. Malayo sa topic eh. Sige. Hindi, pero to be fair lang, bro, sa rules meron kang 8 seconds. Hindi mo nagagamitin yun, pass na lang. Pass na raw siya. 8 seconds nga yun, bro. Pass. 8 seconds. 8 seconds. Mga bro. Okay. Next question, Okay. bro. So next question. Sabi ho ninyo kanina, lahat
ng Jehovah Witness hindi matuwid. Lahat mapupunta sa impyerno. Tanong, meron bang Jehovah Witness na madaratnan ang ating Panginoong Hesus Kristo sa pagliligtas? Meron po ba o wala? Yes, may matwid. Sabi ko nga po kanina, yung 144,000, yun yung madadatnan niya. At umamin ka. Sir Camacho, sabi mo papalitan ng maluwalhating katawan sa makatwid, namatayan na pa-impyerno. No? Ang problema nga, dilema mo, umamin ka eh. Kaya yun yung mga nadatnan, yun yung mga matwid. Okay, next Diba? question. Umamin ka eh. Next question na daw po, Bro Jumong. Next question na daw po, Bro Jumong. Ayun. Taga mo na. At yung time, Bro Jumong, pagka next question, narinig mo rin siya. Kung hindi mo ko marinig, pag next question siya, stop, bawi ka na lang sa susunod na pagsagot. Kasi 20 seconds lang talaga yung napagkasunduan. Okay, sige, salamat. Salamat, Mr. Moderator. Sige, tuloy-tuloy. Meron ka pang 30 seconds na lang, tuloy. So, sige. 30 seconds? Wala na yan. 30 seconds, wave na yan. Wala na yan, Bro Jumong. Okay, sige. Diyan na po nagtatapos ang Ay, sige, ating... bahala ka. Okay. Oras mo naman po yan, Sir Camacho eh. Okay na, bro. Diyan po nagtatapos ang cross-examination sa rebuttal stand ng ating affirmative side, si Brother Jumong sa pagtatanong ni Brother Fernando Camacho ng SDA. Dadako na po tayo sa rebuttal stand ng negative side, si Brother Fernando Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist. So tuloy-tuloy lang tayo sa mga viewers dyan. Patuloy lang po nyo kaming samahan hanggang matapos itong umaatikabo at mainit na debate. So 10 minutes. Bro, negative side, your time start now. Okay, salamat po. At natutuwa ako kasi nagbago yung kanyang second presentation kaysa doon sa kanyang unang presentation. Na hindi siya talaga nagtindig. At sa first presentation niya, sinasabi niya, karamihan lang sa mabubuting tao mapupunta sa impyerno. Okay? Ibig sabihin, may mabuting tao na hindi mapupunta sa impyerno doon sa first stand niya. Pero ngayon, sa second stand, nakita na natin na ipinipilit na maitindig na lahat na ng matuwid mapupunta sa impyerno kahit yung datnan ng ating Panginoon. Kaya lang nagwiwigil. Ngayon, napansin ko na sabi niya, negative side ako, wala raw ako itinindig. Napakalinaw po ng aking presentation, na hindi po ako magtitindig talaga, kundi gigiba lang ako. Then umamin daw ako. So yung salitang pag-amin kinapit niya doon sa tanong niya tungkol sa mga apostol. So ang nangyayari mga kapatid, this is policy of cherry picking. Kasi yung one side lang ang sagot kong kinuha niya. Pero yung karugtong hindi po niya kinuha. Katulad ng aking sinasabi, yung mga apostol nakaranas yun ng kamatayan. At syempre dahil nakaranas ng kamatayan, napunta yun sa Hades o sa Sheol o sa libingan. Pero yung mga darat na ni Kristo, na sa kapagliligtas, na hindi inabutan ng kamatayan, hindi na mapupunta sa impyerno yon o sa Hades o doon sa Sheol, hindi. At wala pong talata sa Biblia na yung kanyang darat ng buhay papatayin para palitan ng walang kamatayan ng kanyang katawan. Wala akong ganong talata. Maliwanag kasi ang binabanggit sa atin doon sa 1 Corinto 15, 52, patuloy. Na hindi sila papatayin. Basahin ho natin mga kapatid Tingnan ho ninyo. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan, itong may kasiraan magbihis ng walang kasiraan, itong may kamatayan magbihis ng walang kamatayan. Datapot pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon, mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Wala ho tayong nabasa rito na yung kanyang daratnan papatayin.
Hindi. Yung daratnan niya, nabuhay, at saka yung daratnan niya na binuhay, ayon doon sa Tesalonica 4:16, pareho itong papalitan ng katawang walang kasiraan, ng walang kamatayan. Yun ang nasa Biblia. Hindi yung pagdating ni Kristo, papatayin lahat. Hindi may daratan talaga siyang mga matuwid. Ngayon ko lang nalaman, mga kapatid, sa kinatagal-tagal ko nang tawag dito, nag-aaral ng Biblia, at sa pananampalataya ng Jehovah Witness, ngayon ko lang nalaman na wala palang matuwid sa Jehovah Witness. Lahat pala ng Jehovah Witness mapupunta sa impyerno. Ngayon ko lang nalaman yan, mga kapatid. Kaya syaki sa akin po yun. Pero ako'y nangungusap sa gabing ito. Sana merong mga Jehovah Witness na bukas pa ang kanilang isipan. Kung ayaw ninyo mapunta sa impyerno, lumipat kayo ng pananampalataya. Kasi ayon sa affirmative side, lahat po kayo mapupunta sa impyerno. At lahat ng membro ninyo hindi matuwid. Pero sa Biblia, mga kapatid, yung mga inaring ganap ng ating Panginoon Kristo, tinawag po ng Biblia na matuwid. Halimbawa na dyan, mga kaibigan, mga kapatid. Si Elizabeth, hindi ho ba? Na sila, kasama nung kanyang asawa, kapwa matuwid, hindi ba? Sa Lucas 1, sa 1-7, sila'y kapwa matuwid sa harap ng Panginoon. Kung ang Jehovah Witness pala, hindi matuwid. Lahat ng Jehovah Witness hindi matuwid. Lahat ng Jehovah Witness mapupunta sa impyerno. Huwag na kayong magtagal dyan, mga kapatid. Kasi ang gusto ng ating Panginoon, sangayon sa 1 Timoteo 2:4, ibig niya na ang lahat magaligtas, makaalam ng katotohanan. Hindi niya ibig na ang lahat mapunta sa impyerno. Tandaan ho ninyo yan, mga kapatid. Hindi kagustuhan ng Diyos na ang lahat mapunta sa impyerno. Ano sabi ng affirmative side? Lahat ng Jehovah Witness mapupunta sa impyerno. Lahat hindi matuwid. Taliwas na taliwas sa banal na kasulatan. Kaya dito yung sinasabi niyang tayo umamin, mali. Wala tayong inaamin. Nananatili tayo doon sa pagiging negative side natin. Mana pa? Ang affirmative side kanina, umamin na hindi lahat ng matuwid mapupunta sa impyerno. Ngayon, eto pa. Tingnan ninyo. Sa panahon natin ito, hindi naman lahat ng matuwid napunta sa impyerno, doon sa Hades, doon sa Sheol. Hindi. Marami ngayon sa atin, na tawag dito, na sinunog pagkatapos niyang mamatay. Sa panahon natin ito, sinusunog yung iba nasa jar lang. Hindi sila nilagay doon sa mausoleo. Hindi sila nilagay doon sa libingan. Nandoon lang sila sa kanilang tahanan. May kaibigan akong ganyan. Pero tinanggap niya Panginoon. Gumaganap siya ng kalooban ng Ama. Matuwid yun sa paningin ng Diyos. Pero kung susukatin niyo siya sa paningin ng tao, baka sasabihin niyo hindi siya matuwid. Pero ako kasi nakatingin sa paningin ng Diyos sa biblical principle. Alam ko matuwid siya. At hindi ako naniniwala, mga kapatid, na lahat ng Jehovah Witness hindi matuwid. Marami hong matuwid ho riyan sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Hindi ko kayo tinitingnan sa timbangan ng tao, kundi sa timbangan ng Diyos. Hindi rin ako naniniwala, lahat ng Jehovah Witness mapupunta sa impyerno. Tutol ako dyan. Bakit? Sapagkat ang kaligtasan para sa lahat ng tao yan Mayroon pang ibang tupa. Ang Panginoon na wala pa sa iglesyang ito na aking tinaaniban. Marahil ang iba na sa Jehovah Witness. Kaya hindi ho lahat ng membro dyan mapupunta sa impyerno. Taliwas na taliwas ho sa sinasabi ng negative side. So dito, mga kaibigan, mapapagtanto na ninyo kung sino ang nasa katotohanan, kung sino ang nasa panig ng biblical standard. Tayo ho yun, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, isa pang bagay mga kapatid. Yung binabanggit po niya na namatay sa bautismo. Wala tayong tutol doon na namatay sa bautismo.
Pero hindi naman ibig sabihin pag namatay ka sa bautismo, mapupunta ka sa Sheol, mapupunta ka sa Hades, o mapupunta ka sa impyerno. Hindi. Di ba? Iba yung usaping namatay ka doon sa sistema ng bautismo na nasa Roma sa East. Iba ho yun. Kaysa doon sa namatay kang pisikal. Ano? Ay pag namatay kang pisikal, na wala pa ang Panginoong Kristo, talagang ang punta mo doon sa Hades, doon sa Sheol, sa libingan, o di kaya sa jar. Oh, yan ang punta mo. Yung iba nga wala sa jar eh. Kundi nasa magandang nasa magandang kwadrado lang na nalalagyan eh. Na hindi yari sa di ba? Oh, kaya mahirap talagang makatindig ang affirmative side dito. At take note, mga kapatid, ang patutunayan ng kapatid na Jumong, lahat ng matuwid mapupunta sa impyerno. Ngayon, ba't natin tinatanong yung Isayas 25:9? Na ito bang mga naghihintay na to, matuwid ba sila o hindi? Matuwid ito eh. Naghihintay nga sila eh. Tuwan-tuwa sila, alam nila kasi na maliligtas sila. Paano sila naging matuwid? Hindi sa sarili nilang lakas. Naging matuwid sila dahil sa biyaya ng Diyos. Yan po yan mga kapatid. Naging mabuting tao sila sa paningin ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi ng Kawikaan 12:2, ang mabuting tao magtatamo ng lingap ng Panginoon. Biruin mo, dadatnan ka ng Panginoon, matuwid ka, buhay ka, papatayin ka pala niya. Pagkatapos mong patayin, saka kanya bubuhayin, papalitan kanya ng katawang walang kasiraan. Ganun ba turo ng Biblia? Maliho. Yung mabuting tao, yung matuwid, yung inaring ganap na mga naghihintay kay Kristo, pag siya ay dumating sa ikalawa, mga kapatid, hindi niya ito papatayin. Papalitan na lang niya yung kanilang katawan ng katawang panlangit, katawang walang kasiraan. Kaya hindi nakatayo ang affirmatibo sa pagkakataon ito. Salamat po. Kasi na Bro Fernando, hindi ako nakapagbigay ng hudyat, no? Okay lang po. Okay, so tuloy tayo para hindi mawala yung init ng debate. Bro Jumong, ready ka na magtanong? Brother Jumong, naririnig mo ba ako? Brother Jumong. Bro Jumong, Mr. Affirmative, dinig mo ako? Mahina yata yung signal ni Bro Jumong. Naka-mute ako. Inumute ko na. Sorry. Naka-mute pala ako, naka-mute. Sige, magtatanong ako Tuloy tayo. Magtatanong ako. Aware ka ba, Sir Camacho, dito sa lumabas sa bibig mo, na itong Sheol, na itong Hades, ito ay impyerno? Yes or no? Yes po, yang Sheol, yang Hades na Greek at Sheol na Hebrew, isinalin po yung impyerno. Aware po tayo riyan, pero hindi po lahat ng matuwid mapupunta po riyan. Kasi mayroon pong darating ng ating Panginoon na buhay na hindi magdadanas ng kamatayan. Yan po ang nasa kasulatan. Okay. So inaamin mo ba? Dahil sinabi mo na hindi lahat. So mayroong matuwid na napunta sa impyerno. Yes or no? Kagaya nitong sila Elizabeth na binanggit mo kanina. Ito ay namatay. Agree ka ba na ito ay napunta sa impyerno? Yes or no? Yes po. Yung tanong po ninyo, kampi sa akin, kasi nga pinatutunayan ko, hindi lahat ng mabuting tao mapupunta sa impyerno. At talagang meron talagang mabubuting tao na hindi mapupunta, may mabuting tao rin na mapupunta sa impyerno. Ang hindi mapupunta, yung darat na ng ating Panginoong Jesucristo na matuwid na buhay. Napapalitan ang kanilang katawan ng katawang walang kamatayan, walang kasiraan, ayon sa Biblia. Yan po, sagot natin. Okay. Ayon sa rebuttal mo, binanggit mo rito itong sila Elizabeth. Ang sabi mo, mga matuwid na tao ito. Ang tanong ko, ulitin ko uli, ito ba ay napunta sa impyerno o hindi? Opo, napunta po yan sa impyerno na matay, di ba? Inabutan sila ng kamatayan. Pero, tinawag silang matuwid. Ang point diyan, kayong mga Jehovah Witness, walang matuwid eh. Sabi po ninyo, pero merong matuwid sa Biblia.
At hindi lang yan, yung matuwid na darat na ng Panginoon, hindi na makakaranas ng kamatayan po yon. Kaya, yan pong tanong ninyo, pabor uli sa akin, hindi po sa inyo. Next question po. Okay. Dahil sa pag-amin mo na naman na itong matuwid at nagbigay ka pa ng sample na pabor sa akin. So inaamin mo ngayon, batay sa pahayag mo, na tama pala ako na may matuwid talaga o mabubuting tao na pupunta sa impyerno, yes or no? No, kasi hindi nyo naman paksa na may matuwid na mapupunta sa impyerno. Ang paksa po ninyo, ang matuwid, mapupunta sa impyerno. Magkaiba ho yun. Kaya may matuwid, pabor sa akin. Dapat ang pinatinitindigan po ninyo, lahat ng matuwid mapupunta sa impyerno. Ganun dapat. Para nakakapanayo po yung inyong paksa. Okay. So, alin ang totoo sa dalawa? Hindi ito matuwid, itong sinabi mo si Elizabeth, o sinasabi mo na matuwid ito, kaya napunta sa impyerno? Alin ang tama sa dalawa? Matuwid nga po yan, sabi nga ng talata, di ho ba? Sila anyay kapwa matuwid. Ngayon, kung tinatanungin, napunta sa impyerno, opo, napunta sa impyerno. Pero, hindi lahat ng matuwid mapupunta sa impyerno. Kaya wala ako inaamin. Assuming lang po na may umamin. Pero wala ko. Dito sa binanggit mo kanina sa unang Korinto 15, ang konteksto nito ay dalawang uri ng katawan, no? Dito sa 40, katawang panlangit at katawang panlupa. Kapag pinalitan ito ng glorified body, ano ang nangyari dito sa katawang panlupa? Yan ba ay namatay o hindi namatay? Categorical. Ay, wala pong sinabi na namatay po yan. Wala rin sinabi na hindi yan namatay. Ang malinaw dito, papalitan sila. Yan. Aalisin. Mr. Moderator. Wala namang categorical. Anong objection? Pakinggan ko lang. Ang tinatanong ko, yung dalawang binanggit, katawang panlupa, katawang panlangit, ang tinatanong ko, sabi niya papalitan. Ang tanong ko sa kanya, ano ang nangyari sa katawang panlupa? Kasi pinalitan eh. Ito ba'y namatay o hindi namatay? Categorical eh. Katawang panlupa, okay. So, ang tanong namatay o hindi namatay? Hindi po namatay. Sabdaklak yun ah. Yung darat na, hindi namatay, yung darat na ni Kristong buhay. Hindi yun namatay. Pero yung kanyang darat na ng mga patay na binuhay. Sangayon sa Tesalonica, both side, yung mga nangamatay na binuhay, tsaka yung buhay na daratnan, both side, papalitan po yun ng katawang walang kasiraan, walang kamatayan. Kaya hindi lahat ng matuwid mapupunta sa impyerno. Yan po ang maliwanag na sinasabi ng Biblia. So sinasabi mo ba ngayon na itong sa unang Korinto 15 at sa unang Tesalonica 4:15 na sa isang kisap mata ay magkaiba ito sa pagpapalit ng maluwalating katawan? Yes or no? Hindi po. Kasi nga, yung nasa unang Tesalonica, ikalawang Tesalonica, yan po ay pagsasabi ng pagdating ni Kristo. Na yung mga namatay kay Kristo, bubuhayin, at yung mga buhay, pareho sabay na sila na pupunta sa langit, sa alapaap. Yun namang sa Korinto, ang binabanggit naman dyan, at time na, sige. Time na po eh. Pag pumunta ba sa langit, sinasabi mo na yung katawan laman hindi namatay. Ibig sabihin, buhay yun. Tapos yung kanilang tinatawag na espiritu, sinasabi mo, nasa langit dahil maluwalating katawan yun. So, ibig sabihin, dalawa na yung personality, no, ni Sir Camacho. Merong isa na sa lupa na hindi namatay at merong isa na maluwalhating katawan. Kasi, gano'n ang explanation mo sa sagot mo eh. Ako'y nalito talaga. Paano ba yun? Hindi po. Hindi po. Yun pong katawang panlangit, yun po ang ipapalit o ibibihis doon sa katawang lupa na may kamatayan. Papalitan ito para maging walang kasiraan, walang kamatayan. Ito po yung dadalhin sa langit. Hindi po ibig sabihin na pag dumating si Kristo, yung matuwid, papatayin sila lahat. Tapos bubuhayin para baguhin ang katawan. Hindi ho ganoon. Mananatili na silang buhay. Papalitan na lamang ito in the week of an eye ng walang kasiraan. Next question.
So inaamin mo ngayon na mali yung statement mo kanina kasi sabi mo itong katawang panlupa hindi ito mamamatay. At maraming nakarinig dito. Sabi mo papalitan. O kaya nga tinatanong kita kanina ano ang nangyari sa katawang panlupa? Sabi mo hindi namatay. Kaya ang sabi ko tuloy, nag-conclusion ako na dalawa pala. Meron pang naiwan dito na hindi namatay tapos merong sinama si Kristo na tagla yung malwalating katawan. Hindi ba ganun ang dapat na maging conclusion ko dahil ang sagot mo ay hindi namatay itong katawang panlupa? Yes or no? No, hindi talaga namatay yung kanyang katawang panlupa. Pinalitan lang yung kanyang katawan lupa ng katawang walang kamatayan, ng walang kasiraan. Ang tawag na roon, katawang panlangit. Ayan. You know, hindi ho... Ay, time na? Time na. Salamat. Salamat, kapatid Jumong. Sayang. Ganda. Writers tayo muna. So, dyan po nag-post ang cross-examination sa pagtatanong ni Mr. Jumong ng JW. So, bago tayo mag-conclusion, muli po, anyayahan ko pa yung mag-send ng star dyan sa comment section na meron 70% maaari lang sa debate convention. Malaking tulong na po yan yung aming channel at just na pong bahala na magbalik ng blessing sa inyo. So tuloy-tuloy po tayo. Close na po tayo. Ang conclusion muna si Fernand Pamacho as negative side sa topic na papatunayan ng affirmative na matutunayan po na bubuti po ay mapupunta sa. So Mr. Negative, Brother Fernando Camacho, 5 minutes conclusion, your time starts. Bro Fernando. Ay, sorry. sorry. Sige, oo. Ako nga pala Oo. Sorry ha. Yung time. So, Brother Fernando. Nag-enjoy kasi ako doon sa pagbabasa ng comment section. Okay. Oo. So, mga kapatid para maging mas malinaw sa atin, ang patutunayan po ng kapatid na Jumong, patutunayan niya na ang mabubuting tao mapupunta sa impyerno. Ito po ay isang general statements na tumutukoy na lahat po ng mabubuting tao ay mapupunta sa impyerno. Which is negative po ako rito. Tutol ako rito. Para sa akin, para sa aming mga Adventist, hindi lahat ng mabubuting tao mapupunta sa impyerno. Kaya nga pag tinatanong ako, lagi kong sinasagot, may mabuting tao na maliligtas na hindi na mapupunta sa impyerno, meron ding mabubuting tao na mapupunta sa impyerno. Sino ba yung mga mabubuting tao na hindi na mapupunta sa impyerno? Ito po yung mga aktwal na daratnan ng ating Panginoong Jesucristo. Sang-ayon doon sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17. At sa pagdating niyan, in the week of an eye, binabanggit sa atin ng ng unang Korinto, Kapitulo 15, mga talatang 52, 52, patuloy na papalitan yung katawang panlupa ng katawang panlangit. Sa papaanong paraan? Papatayin ba yung katawang lupa? Hindi po. Papalitan lang ito ng walang kasiraan, ng walang kamatayan. Kaya nga hindi na sila mamamatay yung mga darat ng buhay, papalitan na lang. At yung mga darat ng patay na nabuhay, kasama po sila na papalitan din ng walang kamatayan. Yung kanilang katawang namatay na binuhay. Sana po naintindihan po ninyo kasi tutol nga ako na ang lahat ng mabubuting tao mapupunta sa impyerno. Yan. Katulad nga na sinabi ko, yung iba nga mabubuting tao hindi naman talaga sa Hades Sa Sheol napunta hindi sa libingan di ba? Doon lang sa jar. Doon lang sa pinasadyang kwadrado. Na lalagyan na hindi naman yari sa jar. Sa puntong ito mga kapatid, gibang-giba po ang affirmatibo.
Ano po? Lalo na, syempre, bakit nadadami hanggang sa second coming? Kasi naniniwala kami sa second coming sa pagbabalik ni Kristo. Oh, sino pa yung maghihintay sa kanya doon? Ayon po sa negative side, lahat daw po yun masasama. Oh, yung baturo ng Biblia, lahat sila masasama? Hindi ho eh. Ano ba sabi ng Biblia? 'Di ba? Ang sabi ng Biblia, Revelation 14:12 ba 'yon? Ano sabi? Revelation 14:12. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Yung bang banal matuwid o hindi matuwid? Matuwid 'yan. Sa paningin ng ating Panginoon, matuwid talaga yan eh. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng may pananampalataya kay Jesus. Nakalulungkot mang sabihin mga kapatid, sa ating mga kaibigang Jehovah Witness, kung lahat kayo mapupunta sa impyerno, umalis na kayo sa pananampalatayang yan. Sapagkat ang ibig ng ating Panginoon, huwag kayong mapunta sa impyerno. Lahat tayo makaranas ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Ano po? Nais nga ng Diyos eh. Kung mangyayari sana eh. Hindi na tayo mamatay eh. Kaya lang, dahil sa ating paghihintay, time na, at hindi natin inabutan, hindi tayo na natiling buhay hanggang sa kanyang pagdating. At tayo talaga mapupunta doon sa Hades, sa Sheol, o di kaya sa Banga, o kaya doon sa kung saan man tayo ilalagay na naluluobin ng ating mahal sa buhay. Di ba? Pero kung madadatnan tayo sa panahon ito ng ating Panginoon, hindi na tayo magdadanas ng kamatayan. Babaguhin na agad tayo ng ating Panginoon. Para hindi na tayo magdanas ng kamatayan. Papalitan na ito ng walang kamatayan. Ganun ang ibig sabihin po ng Tesalonica at ng Korinto. Yan. Ngayon, kaya dito po hindi ho nakatindigo talaga mula sa una hanggang ikalawang tindig. Ngayon, doon sa time na ba? Doon sa Revelation chapter 2. Time na? Nasa na lang yan, 10 seconds na lang yung kanina. Sige, maraming salamat po, bagamat nabitin tayo. So, dyan po nagtatapos ang conclusion ng negative side, si Brother Fernando Camacho Jr. ng Seventh Day Adventist. Dako na po tayo agad-agad sa final conclusion ng affirmative side, si Brother Prince Jumong ng JW. Brother Prince, your time start. Conclusion na to bro. 5 minutes time start now. Bro Jumong. Naka-mute ka ata, bro. Unmute ako ngayon, paki-reset lang. So, your 5 minutes conclusion time start now. Okay po. Maliwanag po yung tindig natin. Siya lang naman po nag-i-insist kasi hindi niya mag-iba yung aking tindig. At umamin siya. Yung mga example niya, napa-impyerno po lahat eh. Mula sa Panginoon Jesus, sa mga apostol, pati doon sa kay Elizabeth, pati itong mga matwid, na sinasabi niya madadat na. Sabi magtiis ka hanggang kamatayan para makamtin mo yung buhay, kailangan mamatay eh. Sir Camacho, hindi na raw kailangan mamatay. Salungat po yan sa turo ng Biblia. Ang masasabi ko po ay very trying hard po, yung kanyang depensa. Bakit ko po nasabi? Kasi nalaman niya na umami siya na ito palang mga matwid at binigyan natin ng halimbawa at sa halimbawa niya rin, napunta sa impyerno. Ngayon, bakit ko sinasabi na yung mga hindi mamamatay ay hindi ang mga matwid? Kasi sinasabi ng Biblia, walang isang matwid. Kailan sila magiging matwid? Kaya sabi ng Biblia, mamanahin ng matwid ang lupa at tataan doon magpakailanman. Awit 37:29. Kailan sila ituturing na matwid? Sir Camacho, kapag minana ang lupa at tumahan doon magpakailanman. Maliwanag ang stand ko. Sa ngayon, hindi pa sila itinuturing na matwid. Bakit? Kasi mamamatay pa rin sila eh. Tsaka, ang sabi kapag namanan na nila yung lupa, tsaka sila ituturing na matwid. Pero ito mga dinatnan ni Kristo,
no, sa kanyang pagdating, ay mga matwid talaga ito. Tinatakan niya to eh. Kaya nga sabi, ako'y nakikipagtipan sa inyo sa isang kaharian upang kung saan ako naroon, dumoon din naman kayo. Mga matwid yan eh. O kaya namatay lahat yan. At umaming ka doon. Sir Camacho, eto na naman tayo eh. Sana hindi ka umamin eh. Sa conclusion na lang ako ngayon, dilema pa rin yung inaabot mo eh. No, sana, sabi ko nga, hindi ka dapat umamin. Kasi namutawi sa bibig mo eh, mabubuting tao yan eh. Ngayon, itong mga magmamana ng lupa, no? Kaya tinatawag silang matwid, wala na, hindi na mamamatay yan eh. Wala nang impyerno, wala nang libingan, wala nang common grave of mankind. Bakit? Sabi cast away, inihagis itong impyerno. Batay dito sa Apokalipsis 20:13. At ikaw na rin ang nagsabi kanina nilulun na yung kamatayan. Kaya di ba sabi ko kanina, mawawalan ng laman yung impyerno. Di tama ako. Di ba? Sinuportahan mo ko eh. Kaya, no, yung matwid, lahat yan. Lahat ko na, Sir Camacho, tanda mo ha. Ang matwid na namatay, lahat yan pupunta sa impyerno. No? Pupunta sa impyerno. At nanggaling din mismo sa bibig mo yan. No, yung mga binigay mo mga halimbawa, lahat ng apostol. Magmula sa Panginoon Jesus, pati sa mga apostol, pati yung tinatawag na papalitan ng maluwalating katawan. Magulo yung aral mo, Sir Camacho. Sabi mo kanina, yung katawang panlupa, hindi namatay yun. Kung hindi namatay yun, Sir Camacho, patuloy na nabubuhay yun. Dapat kasama natin yun. No? Sa pagka naririto, dalawa pala personality nun. Isa nandito kasi patawang panlupa yun, hindi namatay. At yung isa ay nandun kasama ni Kristo. Di ba kakatwang aral yan? Hindi ganyan ang itinuturo ng Biblia. Hindi ko alam, natatawa na lang ako. Sir Camacho, saan mo nakuha yung sinasabi mo na papalitan pero hindi namatay? Walang ganun ang turo ang Biblia kahit sa isang kisap mata. No? Sa isang kisap mata, papalitan. Ibig sabihin, yung katawang panlupa nila, nabubulok yun eh. Pag sinabing nabubulok, may kasiraan. Sa makatwid na matay. Alangan naman nananatiling buhay yun. Pinalitan nga, pambira naman. Hindi po ganyan ang tinuturo ng Biblia. Kaya nagpapasalamat ako sa gabing ito. Wala ka pong naitindig, sorry no. Very trying hard po yung pagtitindig mo. Hindi po nakatayo eh. Hindi po talaga nakatayo. At ako napatunayan ko, no, batay dito sa isinagawa natin na debate, talagang itong mga matwid na kukuhanin ng Panginoon Yesus, kailangan mamatay ito. Kaya nga hindi mo masalubong yung talata ko eh. Sabi dito sa Apokalipsis 2:10 magtiis ka hanggang kamatayan at kakamtin mo ang korona ng buhay. Time's up. Di ba maliwanag? Salamat Sir Camacho sa pag-amin ha. Thank you. Maraming salamat. Ayan, dyan na po nagtatapos ang ating final conclusion, both sides, affirmative and negative, sa talakayang ito. Shout out sa lahat ng mga nag-comment. Meron po tayong 148 comment, 20 likes, shares. Sana huwag kayo manood sa mga may init na talakay dito sa Debaters Convention. Pakishare lamang po aming para mas marami po makakabot ng mga talakayang ito at marami po tayong matututunan dito. At supportahan ang aming YouTube channel, type nyo lang po Debaters Convention DevCon na balikan ang aking mga naganap na debate dito sa platform. Number 1 platform ng Pilipinas pagdating sa debate. Marami na pong mabibigat na debatista ang dumaan dito sa Debaters Convention. So, shout sa lahat ng mga debatista namin dito. So, bibigyan ko na ng tig-1 minutong pasasalamat ang ating mga debater sa affirmative and negative. Brother Jumong, ikaw na muna bro. Baka may gusto kang i-plug. 1 minute bro Jumong. Pasasalamat. Marami po salamat kay Sir Camacho na magino at macho talaga. Salamat po sa pinagbigyan niyo ako sa diskusyon na ito. Salamat din do sa mga nasa live debate. Doon sa mabuti man o hindi mabuti na komento,
Sana po patuloy po kayong sumubaybay sa DevCon. At masarap pong makinig lalo na sa mga ganitong mga klase ng paksa, no? Thank you very much. Sana makaulit uli ako kay Sir Camacho. Kung pagbibigyan na uli ako, salamat po ng marami. Okay, pagbibigyan ka niyan, palaban niyan si Brother Macho. So, Brother Fernando, 1 minute para magpasalamat, bro. Opo, unang-una ang ating pasasalamat ay sa ating Panginoong Diyos. Sa pag-usap na to, nawa siya ang patuloy na naluwalhati, siya ang naparangalan. Ganon din pasasalamat bukod sa ating Panginoon ang DevCon, isang number 1 debating platform sa buong Asia. At salamat po kay kapatid na Boy Letra ako na tumatayo bilang moderator ngayon. At siyempre sa ating pong negative side sa ating tagapag-ingat ng oras, kapatid na Albert. At sa ating pong gwapong-gwapo at makisig na kapatid na Jumong. Yan, na walang inaatrasan. Ngayon tungkol po doon ay tinatanggap po natin basta't magkaisa lamang sa paksa. Salamat din po sa mga audience na nandirito, sa lahat ng comment section. Kayo po'y bahagi ng pag-aaral na ito. Hasta la vista, Viva Adventista del Septimo Dia. Chokbok, hamnida. Miss pa po mga kapatid sa inyong lahat. So, yan po ang ating magigiting na debatista ngayon sa gabing ito. Ako nga po muli ang inyong moderator ngayon sa gabing ito, si Brother John Paulo, isang Roman Catholic Church. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsuporta sa aming mga gaganaping debate dito. Marami pa pong maiinit na debate ang magaganap dito. At ipapasa ko na po to sa ating admin. Sino bang recorder natin ngayon? Bro Albert? Kaya ba? Opo, maraming pong salamat sa pagsuporta niyo sa Debaters Convention. Muli po, kami po ay nagpapaalam. Muli po, maraming salamat. God bless you all. Walang aminan.